Magbibigay lang ako ng komento, reaksyon at opinyon sa naganap na Senate hearing dito sa usapang online lending apps na kung saan nagkaroon nga ng hearing of legislation, aid of legislation para gawa ng mga batas itong mga ginagawang fair debt collection practices ng mga online lending apps at mga online lending platform. So bago ang lahat, maglalambing ako na pakipalo po ang aking Facebook at ang aking YouTube. Kung nagustuhan niyo ang video ito, please pa-like, share at hit niyo po yung notification bell. Malaking tulong po yung mga yan para sa aking mga channel at follow niyo rin po yung aking Johnny Depp na channel para sa mga honest Ola reviews. Then disclaimer, hindi po tayo naghihikayat o nagpo-promote na mangutang kayo dito sa mga Ola. Sinusubukan ko po sila para magkaroon kayo ng tamang expectations sa kung paano yung kanilang proseso ng pagpapautang at kung saan ang proseso ng kanilang paniningil para may maibigay ako sa inyo na info just in case gusto nyong subukan. Pero hindi ko kayo hinihikayat, okay? Para malinaw lamang po. Okay, then, pa-opinion ko, no, sa sinabi nung parang commissioner ba yun ng SEC, I don't know, hindi ko masyado napakinggan yung tawag sa kanya kung ano siya. Medyo hindi ko lang nagustuhan yung part na mas mahigit daw. Ito sa ano niya, sa binanggit, sa 39.58, 39 minutes and 58 seconds, ayan. Yung binanggit niya na 20,000 daw na mga complainants is mahigit pa raw doon yung mga borrower na mangungutang at hindi na magbayad. Yes, I will admit, totoo yung mga Ola farmer. Yung mga nangungutang na hindi nagbabayad. I will admit that. Siguro naman aware yung iba dyan. Kahit kami ni Kikay Bautista, pag nag-uusap kami sa PAOK, we are against Ola farmer. Dahil doon kami sa mga Ola victims na walang ideya dito sa mga nangyayari kapag pinasok mo ang proseso ng pagpapautang at paniningil nito mga online lending apps. Then meron talaga, nag-i-exist sila, mga farmers, mangungutang at walang balak magbayad. Ando na tayo. Pero dapat gawan nyo ng paraan. Kung gawan nyo ng kaso, huwag na patunayan yung peke yung mga ginagamit nila, di ba? You have the rights naman yung mga online lending kasi dahil registrado eh. Ang masama kasi kahit registrado, idilinawin ko lang, is gumagawa ng mga maling pamamaraan ng pagpapautang at paniningil. Di ba? Ganun lang naman yan eh. Kung may maling ginawa yung borrower at napatunayan nila, kasuhan nila ng estafa. Kasuhan nila ng swindling. Di ba? Pag may mga binibigay sila mga info o documents na hindi valid. Kasi walang investigasyon eh. Hindi marunong magpautang at di alam yung paano yung proseso ng pagpapautang doon sa mga kliyente, di ba? Yun lang naman ang ano ko. I'm not against doon sa ano, na may mga utang talaga. Pero we stand on the Ola victims here. Medyo hindi lang ako natutuwa sa kanya o hindi man ako siguro na anuhan sa kanya nung part na parang by the time na sinisisi niya o parang ginagaslight na niya yung mga binitawang salita ni Kikay Bautista na yung mga victims marunong sa mga online lending platforms. Diba? Yung part na nasitan na ni Senator Erwin Tulfo, yung commissioner about kung saan pupunta yung salita na marunong kayong gumamit ng online lending platform o online process. Marunong yan. So, tama naman na even I have a mother na may hindi marunong sa mga ganyan. Ang cellphone no, the keypad. Pag message nga sa Facebook, ang ano ko, yung kapatid ko gumagawa, mag-email sa akin, magme-message sa akin, ganon. Dahil wala siyang alam sa cellphone. Ang alam lang niya is text sa keypad. Diba? Hindi lahat ng matatanda, hindi lahat ng tao is credible na magkaroon ng ganyang knowledge sa mga high technology natin ngayon. Hindi lahat. Maaaring may mga tao na marunong gumamit but they don't know how to process the online lending platform, kaya nagpapatulong. At kung paano sila di ba, yung mga magre-report. Patulad nga sinasabi doon, kasi nga, parang sinasabi niya, pinamumukha niya na, marunong kayo mag-techie, gadgets, dapat marunong din kayo doon sa mga complaint, sinasabi niya kasi doon sa complaint form doon sa mga online. Now, which is, marami hindi rin nakakaintindi. Pero naman mahirap mag-file ng complaint sa SEC doon sa sinubukan ko minsan yung iMessage. Nanghihingi sila ng una passport, sinubukan ko siya din, meron pang tawag doon yung atin number, hindi ko na siya ma-proceed. Medyo sabi ko, medyo naguguluhan lang ako. Hindi ko pa kasi subukan kasi nga ako more on personal complaint ako.
personal formal complaint sa PAO. Kaya mas madali yung para sa akin. Kasi andito lang naman ako sa NCR. Then by the words of him na parang gusto niyang palabasin talaga na lahat ng mga nangungutang ay mga balasuwas. Like pag nalaman doon na na-revoke, hindi na babayaran. O sino may kasalanan? O alam naman ng lending company, example natin dyan si Digido. Di ba? Alam nilang revoke yun. Sabi nila sa mga pasimula nung kanilang pagdidiscuss. Kapag na-revoke, bawal magpautang. Tapos sabihin na dapat hulihin. Bakit hindi nahuhuli ngayon yun? O, di ba revoke si Digido? Pero still, they're operating, papautang, pupunta pa sa bahay. Question lang sa SEC. No? And then this muka-muka. 2023 pa namin yan kinukomplain. So, ako sinubukan ko lang yan na i-review. Hindi ko sasabing utangan nyo yan. At na-revoke na nga yan last year. At di ba totoo yung sinasabi ko sa inyo? Ang dami kasi nanonood sa akin na parang ayaw maniwala na nakabalik na. Hiningi pa nga sa akin ni Kikay Bautista yung link kung saan ko nakuha yun na na-lift na nga yung revocation. Di nyo, Kasi sabi nga sa inyo, ako I research based on the data ng government agencies at hindi based on my own opinion. Ganun po ako mag-research. Then, hindi ako basta-basta maglalabas kung hindi ko talaga siya nalilinawan sa aking sarili kung legit ba yun o hindi. Kaya nga minsan ginagawa ko yung mga update na mga list of recorded online lending platform ng SEC sa website. Di ba? Ngayon, may mga ula vlogger dyan sasabihin na, revoke na yan. Uplifted na nga eh. Kung lifted up. But the problem is, ang question ko ron is, ang dahilan kung bakit sila na-revoke is the unfair debt collection practices o yung mga paglabag doon sa paraan ng paniningil. Tapos nakabalik, di ba? Hindi natin alam kung yung proseso, kung bakit at anong dahilan. Paano sila nakabalik? Kung nakapagbayad ba sila ng kanilang penalties? Nakapag-comply ba sila sa mga documents na kailangan i-update? Hindi natin alam kung anong proseso ng SEC sa mga ganyang bagay. But still, sana kapag nare-revoke na, huwag na pabalikin. Kasi may issue na. Para sa akin lang naman yun. Then, andyan pa si U-Peso. Ito, by my opinion. Revoke siya doon sa huling nilabas ng PAOK na galing din naman sa SEC. Pero once na tinignan mo yung online lending platform, recorded online lending platform list, nandun siya sa baba. Diba? Parang irony. The audacity. Revoke na meron nakarehistro sa online lending platform na recorded. Diba? Medyo ang dami ko rin questions sa SEC about that. I'm not against kasi hindi man ako galit. Napapatanong lang ako sa kanila. Kaya tuloy yung mga tao, yung mga mamamayan natin ay napapaisip na kung ano ba talaga yung ginagawa nila dyan. Kaya nawawalan ng tiwala. Hindi hindi na maalis sa isip ako bakit wala ng tiwala yung mga tao sa gobyerno, sa mga ahensya ng gobyerno natin dyan. Buti na lang na dyan yung PAOK na kapag kailangan ng mga mass filing, madaling lapitan. Unlike doon, nakaraan namin ni Nakikay, may papansin sa amin pero kinabukasan wala na. Hindi katulad ng PAOK ngayon, talagang prosigido sa pagre-raid, nakakailang raid na sila ngayon. Unlike doon sa mga past few years namin ng mga lakad ni Kikay Bautista, I admit, hindi ko kayang gawin yung ginagawa ni Kikay Bautista. Kailangan ko magtrabaho para sa pamilya ko. Meron ako magulang na kailangan kong suportahan at kapatid na walang trabaho na sila sila kailangan magsama dahil nga wala silang pondo o sustento. Kailangan ko magtrabaho para suportahan sila. Kaya hindi ko kayang gawin ginagawa ni Kikay na talaga nakapokus siya sa inyo. Hindi sa ayaw ko kayong tulungan. Hindi ko kaya lang. Dahil kailangan ko rin ng tulong sa sarili ko, sa pamilya ko, at saka sa mga mahal ko rin sa buhay. I can do advices and updates sa mga OLA. Kung gusto niyo ng mga ganito. Kaya nga, general info ko na lang para magkaroon kayo ng ideya. Yun lang po yung masasabi ko about sa Senate hearing na medyo dismayado ako sa mga salitaan ng SEC commissioner na yun na medyo hindi ko natinandaan na nawalan ako ng ganang makinig sa kanya kaya nasopla rin ni Senator Rapi Tulfo. Senator Erwin Tulfo yung pagsagot-sagot niya na parang sinisisi kasi. Parang ganun, gina-gaslight na yung ibang victim. Well, nandun na tayo ulitin ko, may mga farmers. But that doesn't mean na lahat kami ganun, na mga nagkautang, hindi nagbabayad ng utang sa mga OLA. Okay, so sana nakatulong video ito yung reaction ko. Pakipalo na lang po ang aking Facebook at ang aking YouTube. Maraming po salamat sa ulitin.